Good morning mga mami. Ito nga naglalaba ako dito ng aking mga labahin. Yung tira pa nga to ng isang araw. Binabad ko nga muna ito bago ko kinusot. Hindi na nga ako dito gumamit ng washing machine kasi kayang-kaya naman kusutin. Kakaunti naman kasi yung natira ng isang araw kaya kinusot ko na. Gumamit na nga lang ako dito ng brush para hindi ako mahirapan magkusot. Hinati ko kasi dito yung mga labahin ko ng isang araw kasi sobrang dami. Medyo nangangalay nga ako dyan sa aking pagkakaupo kasi sobrang baba, wala akong makuhang upuan. Ilang minuto pa nga lang ako dyan nakakaupo, medyo nangangalay na yung likod ko. Nakakaramdam na nga ako ng kirot dyan sa likuran ko. Hindi na talaga pag tumatanda, ang dami-daming nararamdaman ng sakit sa katawan. After ko ngang kusutin at ito sinasampay ko na, napadryer ko nga sana ito sa aking kapatid. Sabi sa akin hindi na daw gumagana yung dryer. Na timing naman na ngayon nasira yung dryer. Buti na lang at hindi umulan ngayong araw. At yan nga, pinipigaan ko siya ng mabuti para matuyo agad. Yung ibang damit kasi dyan kailangan ng matuyo. Ay pagkagamitan daw kasi yung asawa ko ng damit niya. Kaya ayan binilad ko sa may matinding araw. Nakakaramdam na nga ako dyan ng sobrang pagod. Aywan ko ba itong mga nakarang araw. Napapansin ko, mabilis ako makaramdam ng pagod at pananakit ng katawan. Mukhang kailangan ko na mag-stretching dito sa umaga para ma-practice yung ating mga buto-buto sa pag-exercise. Anyway, natapos ko na yung aking pagsasampay. Ayan, medyo dikit-dikitan sila kasi wala akong space na sasampayan. After ko nga magsampay, ito't magluluto na ako ng malunggay. At nilagyan ko siya ng dried fish. Sobrang malasa kasi itong dried fish na to na nabili ko dito sa aking kumare. After ko nga makapagluto ng pagkain namin, ito yung kapatid ko, inutosan ko siya rin mag-lead ng prayer. At si Kuya ayaw, parang nahihiya pa. Lagi naman yan si Kuya nagli-lead ng prayer sa tuwing kakain kami. Kaya lang nahihiya daw siya ngayon. Nilagay na nga namin dyan sa table namin yung kalde. Kasi itong si bunso ko, ginugulo yung pagkain dyan pag nakalagay sa plato. Sumasandok na nga yung bunso ko ng pagkain niya. Aba, hindi na nakapaghintay sa akin. Nakita niya kasi si kuya niyang sumasandok ng pagkain niya. Kaya gumagaya siya magsandok ng pagkain niya. Ayaw na nga yan magpasubo. Gusto mag-isang kumain. Nagpa-practice na nga siyang kumain mag-isa. Kailangan mo talaga siyang bantayang maigi pag siyang kumakain mag-isa. Kasi ang daming tapo na pagkain. Hindi nga ako makaupo-upo agad dyan. Si Kuya Titan kasi kung ano-anong hinihingi sa akin. Ayaw umupo dito sa may table. Gusto niya dyan sa lapag. Sabi ko nga kay Uncle Sanjo, subuan niya na lang para walang tapo na pagkain. Pag siya kasi ang sumusubo sa sarili niya, ang dami-daming tapo na pagkain. Ayan na nga si Bunso, tinatry ko siyang subuan. Sabi niya sa akin, mainit pa daw yung pagkain niya. Kaya panay ang tingin sa akin. Ito naman si Kuya Titan, tinatawag ako dito sa likuran. Ayaw pala magpasubo kay uncle niya. At gusto sa akin magpasubo. Maya-maya ay nagpasubo din naman agad kay uncle niya. Namimili talaga to si Kuya Tita ng susubo sa kanya. Ito nga nilalapitan ako, binubulong-bulungan ako. Sabi ko sa kanya, magpasubo na siya kay uncle niya. At itong si Bunso ang sinusubuan ko. Tinanggal nga namin yung ibang upuan dyan. Inilabas nga muna namin dyan sa may pintuan. Gawa ng itong mga bata. Abay, pag may nakikita yung mga upuan, panay ang talon ng talon. After nga namin kumain, ito inaayos ko yung damitan ni Kuya Titan. Abay, iting si Bunso, nangungulit nga dyan. Ayan, ayan. Igo mo yan, igo. Hanapin ko yan, kuya. Ayan, ang ending, hindi ko naayos yung mga damitan. Gawa ng makulit na bulinggit kong to. So hanggang dito na lang muna guys.
See you on my next vlog. God bless you all. Bye!